Hello, hello, Gemini Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na September bonus reading para po sa inyong pera and career. So Gemini, kunin nyo lang po yung makareserate kayo ha and leave the rest. Yung pong iba impormasyon para po sa ibang Gemini yan. Okay? Tandaan, ito po ay gabay lamang at payo. Ikaw pa rin ang magdidikta Gemini ng iyong kapalaran. Nasa kamay mo ang iyong buhay. Gawin mo ang mga nais mong tama and sundin mo ang iyong puso today, okay? Use your intuition po para makuha niyo po yung para sa inyo sa ating reading. Gemini, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Malaking bagay po yan para sa akin every time na meron po tayong free reading for Gemini po dito sa ating channel. So Gemini, ano naghintay sa inyo ngayong buong September pera and career? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have, wow, the 9 of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the Hanged Man. Yes, yes, yes. In the area of what you need, you have the Page of Pentacles. Ooh, napakaganda. In the area of what's affecting your current energy, you have the Fool card here. Lovely, lovely, lovely. In the area of your near future, you have the 7 of Wands. Wow. In the area of your challenge for the month, you have the Judgment card. Yes, yes, yes. In the area of what you of your fortune, you have the 3 of Pentacles. In the area of your divine messages, you have the Wheel of Fortune. Wow, napakaganda nito. At ang outcome mo, eto yung Gemini, mamaya sabay-sabay natin siya bubuksan at the end of our reading. But first, ano mo na lingering energy in your background? You have the Strength card. Wow, katatagan ng loob. It's all about you pushing yourself hanggat sa maabot mo yung mga bagay na gusto mo. No? Especially po itong eclipse season, kung napanood niyo po yung ating Gemini September monthly reading, nabanggit ko po doon na meron tayong dalawang eclipse ngayong buong September. Unang-una, lunar eclipse on Pisces on September 7 at meron din po tayong solar eclipse naman on Virgo on September 21. Kaya itong eclipse na to, it will bring you reality check. Parang titignan mo, okay, saan ba yung gumagana? Saan ba yung hindi? Saan ba yung pwede pa ako? Saan ba yung gusto ko? Ganyan, no? It also opens yung pagkakataon sa inyo, Gemini, to really assess yung current path mo, no? Parang, okay, hanggang saan ba yung ginagawa ko? Ano na ba yung effort ko? Ano na ba yung performance ko? Ito bang bagay ito? Gumagana pa, no? At ito ay nagbibigay sa iyo ng konsiderasyon, itong eclipse season, Gemini, to really check yung mga outdated role mo na pwede mo na i-let go, pwede mo na bitawan, o gusto mo nang i-let go sa buhay mo na sayo mo, okay, time na for me to move forward with a new thing. Parang ganyan. So, titignan mo sa buhay mo ngayong buwan na ito, okay, nasa akin lahat ng responsibilidad, alin dito yung pwede ko nang ipasa sa iba, alin dito yung dapat hindi na ako yung gumagawa, alin dito yung dapat ako pa rin yung nag-aasikaso, and then maghahanap ka ng bagong paraan na maitama ang lahat. Yun yung mga maidulot sa iyo ng eclipse para sa buwan na ito. Dalawang eclipse na yan, okay? Sa ngayon, parang nakita ko na you've been working so hard on something na paulit-ulit mong ginagawa. And then, sabi ng spirits mo, ang armas mo today is to relax. Relax. Be kind to yourself. At be gentle daw. Huwag mo daw mamadaliin. Huwag mo daw pupuwersahin. Huwag mo daw ikaw-control yung mga bagay-bagay. Let it happen. And kung ano yung intuition mo, sundin mo lamang. Pero to the point na kung ano lang yung magagawa, hanggang dun ka lang. Pero kung naibigay mo na, naipasa mo na, nagawa mo na, wag mo na daw puwersahin pa yung magaganap. Hayaan mo ng ibang tao ang gumawa. To the point na let the things cook. Parang hayaan mo maluto yung ginagawa. Hayaan mo mag-simmer yung mga ginagawa mo. Basta yung makakaya mo lang, yung nasa obligasyon mo lang, gawin mo lang. Pero yung magiging resulta nun, hayaan mo na si God ang gumawa niyan. So, be kind to yourself, ha? And also, just enjoy the process. Nakita ko naman dito na matatag kang tao, especially pagdating sa yung pera, pagdating sa yung trabaho, no? Ito yung pagkakataon na gawin mo lang yung consistent effort mo and you will get what you deserve, okay? At the center, you have the 9 of Wands. 9 of Wands all about hard work paying off this time. Okay? Parang ito na, yes, buti naman nakuha ko na, yes, akin na to, yes, nandito na, parang ganyan. So, this is really a moment for you to really shine, to really, parang, nung nakaraan, parang sukong-suko ka na pagdating sa yung kapirahan, pagdating sa yung trabaho, sa yung, hindi ko na kaya, parang gusto ko nang bumitaw, parang gusto ko nang sumuko, parang hindi ko na alam kung saan ako pupunta, pero tinatawag ka talaga ng spirit guides mo this time, Gemini, to really have that strength and katatagan ng loob na ilaban pa. Kasi nakita ko magkakaroon ka pa ng additional paraan or kakaibang moment. Kung halimbawa pumapasok ka sa isang, ano ba maganda example? Halimbawa, nag-try kang magsiman, but for a very long time
try ka ng try pero walang tumatanggap, halimbawa. And then boom, sabi mo, kaya ko pa isa pa, subukan ko pa sa isang kumpanya, hindi ko pa natatry yun, hindi ko pa na-applyan yung isang agency, baka doon makapasa ako. And then boom, nakapasa ka doon. So, if you're gonna quit this time, baka masayang yung effort mo, masayang yung pinagpaguran mo, masayang yung binuo mo o binuno mo na time and effort and love sa ginagawa mo. Pero kung bibigyan mo pa ng chance ang sarili mo, makukuha mo na siya. Okay? Especially po ngayong buwan na ito, according po sa inyong astrology and planetary alignment, yung Saturn po ay mag-retrograde. The planet Saturn will retrograde in Pisces in your 10th house. Sa house po yan ng iyong career. Ano? Samahan pa ng lunar eclipse ngayong September 7 on Pisces. Yung dalawang combo po na yan, Saturn retrograde and lunar eclipse, mag-highlight po yan sa inyong reputasyon, mag-highlight po sa public image, especially here with the Three of Pentacles. And also, ito yung magbibigay sa inyo ng long-term goals, no? Magbibigay sa iyo ng panimula para magawin mo na yung panghabang buhay, pangmatagalan na kita at magandang takbo ng karera. It also a significant move po para sa inyo para magkaroon ng career change o kaya meron kayo rewarding new chapter. Meron ka talagang sisimulan na bago Especially here, meron kang susubukan na bagong chapter sa life mo. So, why not try ko yun? Last one ko na to. Subukan ko dun. Di ako mawawala ng pag-asa. Hindi ako mag-quit. Itatry ko pa. So talaga ito yung moment for you to have a new chapter and opportunity to step into the spotlight. May cards ka dito, spotlight with the Three of Pentacles. Parang ikaw naman this time ang mauuna, ikaw naman ang bibigyan ng pagkakataon to gain something at bagong buhay to, rebirth, no? So ngayon, wag mong sukuan. Wag mong sukuan kung halimbawa lahat ng pintuan nagsara, meron pa ibang pinto na kapareho din ng mga yon pero sa ibang ruta ka pala dadalhin. Halimbawa, teacher ka, tapos wala ng public school tumatanggap sa'yo, sabi puno na daw, o kaya walang opening. Alam mo naman, yung mga public teachers natin, marami ring problema, no? Tungkol sa mga kakulangan sa school, kakulangan sa mga opportunity. Ramdam ko po kung public school teacher po kayo, kapit lang. Tapos bigla, halimbawa, may opening pala sa private pero ikaw ayaw mag-private kasi nga malaki sweldo sa public, saka nakapasa ka na sa exam, 'di ba? Licensed teacher ka na, so gusto mo mag-public na. Pero yun lang bukas halimbawa, sabi mo, why not i-try ko doon? So, meron magbubukas sa'yo. Siguro nga hindi ito yung tulad ng pinangarap mo o tulad ng mga inasahan mo sa plano mo, pero may darating na bago na magbibigay sa'yo ng mga bagong oportunidad at maglalagay sa'yo sa mas mataas na posisyon o mas magandang outcome. Ngayon, parang sabi ng spirits mo, daanan mo yung prosesong dinadala ka ni God. Okay? Make sure na don't resist the change, don't resist yung swerte, at daanan mo yung mga posibilidad. Maaring yun ang para sa iyo talaga, okay? The Nine of Wands is being clarified by the Queen of Pentacles. Yes, tingnan mo si Queen of Pentacles. This is a card of bountiful blessings, no? Kung susundin mo yung bagong ruta o hindi ka susuko sa isang bagay and then magka-try ka ng bagong opportunity, bagong sistema, bagong paraan o sa ibang ruta mo gagawin yung pangarap mo, boom! Pera ang kapalit, sagana ang kapalit, abundance is kapalit. So, ngayon huwag ka hihinto, huwag ka susuko. Kung meron ka mga bagay na gusto mong gawin, meron ka mga bagay na gusto mong asikasuhin, may iba pang paraan. At huwag kang bibitaw. Kung pangarap mo yan, huwag mong sukuan. Okay? Napakaganda for you. In the area of what you want, you have the Hanged Man here. Hanged Man is all about clarity. Okay, gusto mo malinawan, and then gusto mo rin makaabante na. Sa ma-view, parang ang tagal naghintay sa isang bagay, no? May mga nabinbin na papeles, may mga nabinbin na trabaho, o kaya nasa problema ka ngayon na parang hindi ka makaalis, hindi ka makabitaw, parang hindi ka maka-let go. Especially pa pagdating sa problema nyo sa pera, baka meron kayong mga money matters ngayon, sabi mo, paano ko ba ito masosolusyonan? Hirap na ako, hindi ako makaalis, matatag naman ako, masipag naman ako, workaholic naman ako, pero bakit laging kapos yung pera? O bakit hindi ko ito mabayaran? Parang ganyan. So, ngayon nakita ko na maupo ka daw muna, Gemini, and think on a brand new perspective. Kasi ganun si Hangman Kumapit siya sa puno ng Tree of Knowledge and then bumaliktad siya. Nung bumaliktad siya, boom, nakita niya, ay, ganito lang pala. Simple lang pala yung problema ko. Sa ibang paraan ko pala dapat tignan. So, parang ganun ka rin. Halimbawa, may problema ka sa pamilya, pera, ganyan. Sabi mo, hala, kailangan ko ng pambayad sa tuition ni anak, ganyan. Tapos, yung paraan mo, yung solving problem mo ay hindi gumagana. Sabi mo, hala, wala na akong pambayad, hindi ko na alam saan nakukuha. Sabi ni Hangman, tumingin ka lang sa ibang perspektibo, maupo ka parang dalian, step back and think para maisip mo yung tamang paraan. Ngayon ang pagkakataon, sabi nga sa inyong planetary alignment, to communication is your strength. Makipag-usap, makipag-kompormiso, kung kailangan mo ng manghiram, kung kailangan mo ng
makiusap, ganyan, para yung mga bagay ay maayos, no? Expect mo this time around, meron kang support from new connections. Baka meron kang mga kaibigan, or katrabaho, or meron kang mga taong malalapitan, kumbaga, para malinawan ka at magkaroon ka ng magandang kasagutan sa mga bagay na feeling mo stuck ka ngayon, okay? The Hangman's being clarified by you have the Wheel of Fortune. Dalawang beses lumabas ang Wheel of Fortune. It's all about you changing your fate. Napakaganda. Nagbabagong kapalaran. Dahil sa katatagan mo, dahil sa sipag mo, nagbabago ng kapalaran mo today. Okay? The Wheel of Fortune, clarifying the Hangman, telling you na yes, gusto mong baguhin ang kapalaran mo, pero magbabago lang daw yan kung makikita mo na sa ibang perspektibo yung kinakaharap mo ngayon. Halimbawa, meron kang problema sa career. Pasa ka ng pasa ng project, pero laging hindi ma-approve. Pero sabi ng spirits mo, uy, wag na, tignan mo sa ibang perspective, baka may mali kang ginagawa, baka meron kang maling approach. Kapag natumbok mo ko sa nagkamali, kapag natumbok mo ko ano yung secret sauce o yung secret na paraan para maging tama na yan, boom, biglang iikot ang kapalaran mo in your favor at may kita mo dire-diretso na yan. Okay? Napakaganda for you. In the area of what you need, sorry, narinig ko rin dito, sabi ng spirits mo, parang alam mo na daw yung katotohanan pero ayaw mo daw aksyonan. Someone there, some Geminis out there, parang ganyan, narinig ko bigla na alam naman niya gagawin niya pero ayaw niya aksyonan ngayon. Gemini, kailangan aksyonan ha, because yun ang power ni Wheel of Fortune siya ay card of action, kailangan hinahakbangan, tinutulayan, sinisimulan. Kung hindi ka handang humakbang, paano mo makukuha yung good outcome mula sa mga naisip mo, okay? Magandang payo yan sa'yo mula sa spirit guides mo, bigla ko narinig yung ganong message for you. In the area of what you need, you have the Page of Pentacles. Si Page of Pentacles, sinasabi dito na kailangan mo daw aralin o buksan ang puso mo sa mga bagong bagay. Yung mga makaluma mong pananaw tungkol sa trabaho, sa kaperahan mo, kailangan mo na daw bisitahin yun at tignan kung angkop pa ba yung attacking yun sa kasalukuyan mong kaperahan, sa kasalukuyan mong trabaho. Baka naman outdated na yun o hindi na talaga applicable this time. Kailangan ng baguhin, kailangan mo na mag-update. Halimbawa, meron kang negosyo na talyer, car wash. Halimbawa, car wash. Tapos laging mahal yung tubig nyo, mahal yung water bill nyo, di ba? Tapos medyo hindi swak yung expenses sa kinikita. So ngayon, kailangan mong bisitahin, halimbawa, paano ba dapat baguhin ko? Saan ba ako nagkakamali sa expenses ko? Paano ba kami makakabawi? So kailangan mo daw i-revisit. So you can update para tamang-tama yung expenses ngayon sa kikitain ngayon para swak, no? You need to really upgrade at mag-keep up ka with the times, okay? Nakita ko rin dito, when it comes to your money, hawak-hawak mo yung pera mo, mag-ingat ka daw sa mga ginagastos mo ha. Alagaan mo ang pera, Gemini. Alagaan mo ang pera mo this time. Be mindful on your spendings, okay? Focus on savings, okay? Ito yung mga kailangan mong gawin. Most especially po, si Saturn and may influence, si planet Saturn, may influence po yan sa buhay mo this month. At tinatawag ka ni planetary Saturn to have discipline. Disiplina. Pag-aralan ko, kailangan pag-aralan. Pag lumalaylay na dito ang perahan, pag-aralan ko bakit ganyan, tapos baguhin ko, kailangan baguhin. Pag lumalaylay na trabaho at marami mga aberya, tignan ko saan nanggagaling aberya para yung blessing mo, mapakinabangan mo for a very long time. Sabi rin dito, kailangan talaga matalino ka pagdating sa iyong kaperahan. Okay? Make sure na yung lumalabas ay, parang dapat to tignan mo muna kung kagastos-gastos ba to o hindi, no? Kabili-bili ba yan o importante ba ito? Minsan mas importante yung pag-iipon. Narinig ko rin, sabi ng spirits mo, kung paano ka nag-iipon before, dapat po to i-revisit yan at tignan kung nagagalaw mo ba o lumalaki ba o nababantayan mo ba o nagiging disiplinado ka ba sa iyong saving habits. Okay? Napakaganda for you. The Page of Pentacles is being clarified by you have the Death card and Rebirth. Yes, you need to really change something in order for you na maalagaan mo yung blessing na yan. Halimbawa, meron kang trabaho, meron kang negosyo, o kaya kahakitaan, para maging maganda yung katas, maging maganda yung outcome sa'yo, nakaperahan mo. Kailangan talagang baguhin na yung mga hindi na gumagana. Halimbawa sa negosyo mo sa tindahan, hindi na mabenta halimbawa yung mga laruan. Binibenta ka mga laruan, pero tambak lang tambak dyan, bili ka pa rin ng bili ng supply. So, nare-realize mo na, nakikita mo na, hindi pala to pwede. Hindi pala mabenta sa amin to. So, tanggalin mo na yon. At huwag ka nang bumili pa ng panibagong supply ng laruan kung hindi na mabenta. So, you need to have a rebirth. No? Nakita ko na this new application, yung pag-a-apply mo ng mga bagong sistema sa ginagawa mo, magdudulot sa'yo ng mga major outcome or major career growth or pera income. Okay? Napakaganda for you. In the area of what's affecting your current energy, you have the Fool card here. Parang gusto mo na i-risk yung mga bagay-bagay this time. Ayaw mo na makulong sa nakasanayan o sa playing safe
era mo, parang sabi mo, ano ba, paulit-ulit lang yung outcome, paulit-ulit lang din yung problema, parang paikot-ikot ka lang dyan sa rotonda na yan, parang ganyan. Sabi mo, time na for me to grow, time na for me to chase. Sabi ko nga sa inyo, itong buwan na ito is gonna be really significant para po sa inyo, especially meron po kayong new chapter, dala yan ng lunar eclipse, at saka meron ko pang Saturn retrograde in your sign sa 10th house mo. Magdudulot talaga to ng mga pagbabago sa iyong karera. Parang sabi mo, I want more. Parang I don't know why, naramdaman ko yung uhaw. Parang uhaw ka for better things. Uhaw ka na may angat na yung pamilya, magkaroon na ng better sahod. Gusto mo mag-try ng bago. Kung meron ka man trabaho, tapos sabi mo, teka, parang hanggang dito lang ba ako? Gusto ko mag-grow. Parang mag-try ka ng bago sa trabaho, sabi mo, ay, why not ipasa ko to? Ay, why not i-implement ko to? Parang yung something new na ina-apply mo this time, yun ang magkatapos sa problema. Yung parang pagod, kayod, at kawalan ng pag-asa, bigla-bigla, boom, biglang may gagana dyan, at yun ang magdudulot sa'yo ng kasaganahan pagdating sa pera mo. Napakaganda for you. So ngayon, pag-isipan mo yung i-risk mo ha, pag-isipan mo yung gagawin mo na bago sa buhay mo, na medyo nakakatakot, nakakakaba, pero kung pinag-isipan niya at pinagplanuhan, wala kang dapat pag-alalahanan, kumbaga. The full cards being clarified by the Knight of Pentacles. Wow. Kakasabi ko lang, Knight of Pentacles all about careful planning. Kung pinag-isipan mo yung hakbang mo at talaga namang planadong-planado yan, talagang meticulosong planning, wala kang dapat ikatakot. Inulit ko lang yung sinabi ko kasi clarify ng ating clarifier. So, malinaw, Gemini ha. Paalala sa'yo ng spirit guides mo. Kung meron kang gagawin na bago sa buhay mo ngayong buwan na ito tungkol sa pera, halimbawa maglilipat ka ng pera sa ibang lugar o mag-i-invest ka sa ganito, o kaya lilipat ka ng career, lilipat ka ng trabaho, lilipat ka ng bansa, kailangan daw pinag-isipan, pinagplanuhan, mag-research, research. Okay? Napakaganda niyan. Huwag kang kikilos ng hindi mo pinagplanuhan mabuti. Kasi baka masayang at saka baka dumagdag pa sa problema mo. Okay? In the area of your near future, you have that 7 of Wands. 7 of Wands all about you protecting what's yours. Okay? Nakita ko yan dito. Meron kang pera, meron kang mga property o mga material wealth na kailangan mong protektahan against other people na akala mo mabait, akala mo mapagkakatiwalaan, pero you need to really protect it from other people's negativity. Halimbawa, sa bahay mo, hindi ka pwedeng basta-basta magpapapasok lang ng kung sino, porke kaibigan mo, porke kakilala mo. Dapat doon lang kayo sa labas, sa foyer, o kaya sa garden, o kaya sa may pintuan, sa gate, no? Don't let other people come in your life because it's gonna affect the energy, okay? Make sure na kung sino lang yung katiwa-tiwala, sino lang yung pamilya, sino yung pinagkakatiwalaan mo, yun ang papapasokin sa bahay. Hindi lang to about safety, kundi tungkol din sa iyong frequency and energy of money, okay? 7 of Wands, defend what is yours. And ito yung talaga yung pagkakataon na magkaroon ka ng mga ideas o kaya mag-step ka sa spotlight. Talaga namang nasa ano ka ngayon eh. Nakita ko talaga na para ikaw yung bibigyan ng pagkakataon this time. Halimbawa sa trabaho, ikaw yung may bagong task, ikaw yung may bagong assignment, nakalinya ka na for promotion, o kaya binabantayan yung performance mo kasi parang, uy, si Gemini parang merong promising future sa kumpanya namin para ikaw na yung napipick, na handpick ni boss. Ganyan, no? So marami kang mga times na nasa sa'yo yung spotlight, nakatutok sa'yo. And kailangan mo depensahan ng sarili. Kailangan mo patunayan na kaya mo, kailangan mo patunayan na magaling ka. Hindi kita binibigyan ng pressure ha, Gemini. Pinapaghanda lang kita. Kasi in the near future, parang may pagkakataon ka na umangat ang trabaho mo, na gumanda ang lagay mo sa posisyon mo. Kaya ngayon parang magpakitang gilas ka na, okay? Ipakita mo na yung reputasyon mo maganda, na ikaw ay may integridad, na ikaw ay honest, na ikaw ay matinong katransaksyon, na ikaw ay professional, at ikaw ay may disiplina when it comes to your job, when it comes to your priorities in your career. Kailangan ipakita mo na ikaw yung best person para anihin mo in the near future yung magandang outcome nito. Okay? 7 of Wands being clarified by the Ace of Cups. Ooh, it's all about your heart. Kung saan ka daw masaya, kung saan ka daw talaga fulfilling, at kung saan mo feeling na ito yung gusto ko, ito yung pangarap ko, iubuhos mo ang lahat mo dyan. Nakita ko yan. And nakita ko din dito na wala ka ng karapatan or wala ka ng dapat panahon pa para ipaliwanag sa ibang taong hindi nakakaunawa yung ginagawa mo. Halimbawa, balak mong magtayo ng coffee shop o kaya balak mong magtayo ng kapihan, balak mong magtayo ng karinderya o kaya balak mong pumunta dito para doon na magtrabaho at maraming tao sa paligid mo question ka. At sabi ng spirits mo, hayaan mo lang, hindi nila gets eh. Ikaw lang may gets, family mo lang may gets, okay na yun. Hindi ko kailangan explain ang sarili ko, parang ganyan. So, defend what's yours, enjoy what you're loving to do, at nakita ko ng kaligayahan mo dito magubunga. So, it's all about
talagang pag-aumento sa sahod or promotion, yung pag-defend mo sa position mo at pag-prove mo sa position mo, magudulot yan sa'yo ng bagong bagay. Because Ace of Cups is entering something new. May papasok sa'yo na magandang bagay dahil dito. So, congrats. Hard work is paying off. Probably a new position or a new aumento sa sahod o dadaming kliyente, dadami ang kita, parang ganyan. Okay? In the area of your challenge for the month, unang-una, you have solitude in silence, peace prevails. Kailangan daw mag-cultivate ka ng maraming time alone. Maraming time para makilala mo pa ang sarili mo o kaya maisip mo yung next big step mo. Kung gusto mo magkulong lang sa kwarto o gumala o magparke o magbakasyon parandalian para makita mo talaga yung soul searching. At doon, pag nasagot na yung mga tanong mo, alam mo na pagbalik mo yung mga dapat mong gawin, alam mo na kung gaano kakatibay, alam mo na yung mga dapat mong i-prioritize at hindi ka na panghinaan ng loob kasi hindi ka na confused. Okay? Kaya importante yung mga pagkakataon na mag-isa ka lang, solo ka lang, kasi doon ka nakakapag-isip ng tama. Another message you have, choosing your path, all is possible. Lahat daw ay posible. Kaya kung ano man itong i-risk mo at susubukan ng bagong bagay para this time around, sure ball win ka na, ay magandang bagay daw for you. So, huwag ka matakot, sky is the limit, no? All is possible in your end, okay, Gemini? In the area of your challenge for the month, you have Judgment card. Challenge sa'yo ay magising sa katotohanan. Sabi ko nga sa inyo kanina, alam mo na eh. Alam mo na yung dapat gawin eh. Pero ang tanong, a-actionan mo ba? Kasi yun ang Judgment card eh. This is a call for action. Kapag nalaman mo na yung katotohanan tungkol sa isang bagay, dapat may kapalit yan na action. Halimbawa, nalaman mo na sa trabahong to, kaya pala hindi pumapasa-pasa yung ginagawa ko kasi hinaharangan ng gutong tao. So, alam mo na yung dapat mong course of action to correct that. Okay? So, kung nagising ka na halimbawa sa kaperahan mo, sabi mo, hala, lagi tayo nabili ng milk tea. Nung kinalculate mo, after a month, ang gastos mo pala 15K dahil sa milk tea lang. So, sabi mo, hala, baguhin na yan. So, you're changing your life for the better. Ang question sa'yo, kaya to challenge, papakinggan mo ba yung mga truth na nalaman mo? A-actionan mo ba? Itatama mo ba? No? So, yan ang challenge for you, is to really give in and surrender to God and let things flow. Okay? Meron ka mga inaasikaso, sabi mo, God, hindi ko na po kaya. God, paano po ba to? Sabi rito, gawin mo lang yung makakaya mo at isurrender mo na kay God. Huwag mo nang puwersahin, don't force it, don't control it, let it happen for you. At ibibigay sa'yo yung karampatang para sa'yo, okay? Judgment cards being clarified by, you have the 7 of Wands. Yes, sabi dito, magkaroon ka ng mga bagay na protect your peace. Yung peace of mind, yung iyong katahimikan, yung iyong mga bagay na para sa'yo ay sa'yo. Ngayon, magising ka doon sa katotohanan na hindi mo kailangan lagi mag-people please. Okay? Hindi mo kailangan lagi na makuha approval nilang lahat. Pero kung masaya ka naman sa ginagawa mo at peace ka dyan, okay lang yun. Okay? Don't let anyone trample your peace or trample your goals. Kung diyan ka masaya. At isurrender mo na kay God. Hayaan mo ng ibang tao. Huwag mo hayaan na maapektuhan ka nila. Okay? In the area of your fortune, bigyan ka 3 cards. Unang-una, your intuition is your greatest guide. Trust your inner voice. Yes, alam mo na eh. Sabi ko nga sa inyo kanina, narinig ko eh. Alam mo yung dapat mong gawin, pero ikaw lang talaga ang hinihintay ng iyong kapalaran na humakbang. 2 beses lumabas si Wheel of Fortune telling you, huy, iikot ng kapalaran in your part. Pabor kami sa'yo, pero anong ginagawa mo dyan? Parang ganyan. So, make sure na ikaw may paghakbang ka sa mga bagay na gusto mong gawin. Listen to your intuition. Another message, you have an unexpected gift will bring you great fortune. Wow. Unexpected gift, nakita ko loto or you're gonna win something. May biglang magbabayad sa'yo ng utang, may biglang loan approved o kaya retirement nandyan na. No? Meron ka ma-expect ngayon na regalo from universe na magudulot daw sa'yo ng magandang fortune. So congratulations para sa inyo. Another message, you have a hidden talent will soon be discovered. Nurture it. Wow. Feeling ko talaga sa pagde-defend mo at pagka-try mo, 7-7 here is all about luck. Napakaswerte mo, no? At pagka-try mo ng mga bagong bagay na dati hindi mo pa natatry, hindi mo pa nasusubukan, pero sabi mo, subukan ko nga ngayon, try natin, why not? At talaga napakatatag mo. Meron ka daw madidiscover na talent mo na hindi mo akalaing meron ka, pero dahil kasi sinubukan mong kumawala sa comfort zone mo, na-realize mo, ay, kaya ko pala. Halimbawa, before, hiyang-hiya ka makipag-usap sa iba't ibang tao, iba't ibang lahi. Pero ngayon sabi mo, kinaya ko makipag-usap sa German, kinaya ko makipag-usap sa isang Amerikano. Sabi mo, may talent pala ako, communication. Dati kasi takot ako sa school mag-English, takot ako sa trabaho mag-English, pero ngayon, kaya ko pala. So, ngayon may discover mo. Parang ganun yung example. May discover mo yung skills mo na natutulog. Pero ngayon, mabubuhay na yan dahil
kumakawala ka na sa nakasanayan mong daigdig. Okay? Especially here in the fortune area, you have the Three of Pentacles. Talagang time for you to collaborate, time for you to really on the spotlight. Talagang ikaw ngayon na mamamayani. Oportunidad mo ito para, nakita ko nito para kilalanin ka o mag-suggest ka ng isang plano or idea sa isang grupo, tapos lahat sila nakikinig sa'yo, lahat sila may tiwala sa'yo, o kaya parang may award, may reward, either nakuha mo na yung quota, nakabenta ka na ng ganitong property, and lahat sila talagang bilib na bilib sa'yo kasi nagawa mo yung imposible, parang ganyan, no? So nakita ko na umaangat ka sa trabaho at kinikilala na yung ginagawa mo. Nakita ko rin dito na parang it's about time. It's about time na ikaw naman ay bigyan ng reward kasi napakasipag mo. Okay? The Three of Pentacles being clarified by you have the Page of Cups. Yes, unexpected gift. Okay? Parehong cards sila sabi meron kang unexpected gift from the universe. Ito yung mga bagay na sa hinagap hindi mo akalaing makukuha mo pero ibibigay sa'yo. Nakita ko ito ay work-based. Yes. Siguro baka promotion o kasama ka sa mabibigyan ng aumento sa sahod o mapapalipat sa magandang departamento o mapapaangat ang posisyon out of nowhere, hindi mo akalain na ikaw pala ang bibigyan niyan o ikaw ang kikilalanin, ganyan. So, congratulations. Mapapaiyak ka dito kasi mapapaiyak ka sa tuwa kasi hindi mo akalain darating. Parang ganyan. No? So, congratulations. Sa ma-view halimbawa sa negosyo, sa kapirahan mo, hindi mo akalain na mababayaran mo na, hindi mo akalain na bigyan dadami yung customer, o kaya something unexpected. Hindi ko masasabi kasi kahit sa akin secret ito. Ikaw lang makakaalam niyan in this month, okay? So, expect mo yung unexpected that will give you good outcome and good result pagdating sa pera mo at career mo, okay? In the area for divine messages, unang-una, you have nothing is yet set in stone. Yes, kung ngayon nahihirapan ka, kung ngayon feeling mo nakalugmok ka, huwag ka mag-alala, magbabago pa yan. Hindi lahat nakataga sa bato. Okay? Lahat ng mga pinagdadaanan natin, iikot pa ang kapalaran, oh. Kaya nga tong Wheel of Fortune, bilog yan. Umaangat at nagbabago. So, yan ang magandang message for you. Nothing is yet set in stone. Kaya huwag ka matakot na, hanggang dito lang ba ako? Hindi, magbabago pa kapalaran mo. Kaya kailangan mo aksyonan. A personal issue reaches resolution. Yes, meron ka daw issue sa pamilya o sa love life o sa kaperahan mo, mahatapos na daw ang problemang yan. Kaya huwag ka magalala. Especially here, paalala sa'yo with the Wheel of Fortune, things are changing for the better. Yung dating pinaghirapan mo, yung dati kayod ka ng kayod, hirap ka na hirap, halos gumapang ka at struggling ka na, ito umiikot na siya, nagabago na daw kasi hindi ka sumusuko eh. At parating ang pera bountiful reward, it's coming for you dahil sa pinaghirapan mo. Kaya ngayon, kung medyo stuck, kung feeling mo parang ano ba yan, walang nangyayari, ano ba yan, bakit hanggang dito lang ako, makakahanap ka ng paraan para sa'yo mo, isa pa, try ko pa ulit. Pagka-try mo yun, boom, saka umikot, saka nagbago. So ngayon, ang kailangan mo lang talaga para umikot ang kapalaran ay pagkilos in your part at pagsusuko basta-basta, okay? The Wheel of Fortune is being clarified by the Two of Pentacles. All about choices, at disiplina. Kailangan talaga nakatutok ka sa mga bagay na mahalaga sa'yo. Okay? Hindi pwedeng indecisive ka. Yung parang, ay ayoko niyan, ay ayoko po mag-isip, ay sorry, ayoko pong pag-isipan niyan, ay sorry po, wag niyo po kong tanongin. Kasi iba niyo lang po ibigay, wag po sa akin. Dahil sobrang undecisive ka or indecisive, undecided. Pinagsama ko yung undecided saka indecisive. Parang sabi rito, kailangan lagi ka nang de-decide. Kailangan lagi kang involved. Okay? Hindi mo pwedeng hinahayaan lang yung ibang tao na ibigay sa'yo yan. Makontento ka lang sa kakarampot. Makontento ka lang sa mga bagay-bagay. Always choose to make balance. Okay? Sa pamilya, sa trabaho, sa'yo, no? Hindi pwedeng nakatutok ka lang sa isa. Para lahat ng bagay ay okay, balanse. At doon iikot ang kapalaran. Kasi kung problemado ka lalo sa isa, tapos may realize mo, ay, problemado din pala dito sa kabila, sa bahay. Problema din sa pamilya ko, sa mga anak ko. So, kung lahat yan natututukan mo at balanse ka, magaan ang lahat. Pag magaan ang lahat, doon papasok ang swerte. Okay? Ang outcome mo ito, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have, cracked cup, dissatisfaction with life. Yes, medyo hindi ka masaya sa ibang bagay kaya parang sobrang lungkot mo, no? You're on the verge of quitting or trying something else, no? Okay lang yan, daanan mo lang yan, may isip mo agad dyan yung paraan. Kaya tapangan mo, patibayan mo pa, magiging okay din ang lahat. Another message you have ring, a marriage will take place, either romantic or business. Wow! Meron daw union, meron daw dalawang tao, either magkakaroon ng ugnayan para gawin ang isang proyekto. Halimbawa, business partnership, o kaya meron kayong lalakarin na papeles, o kaya tulungan kayo para magawa yung isang bagay tungkol sa pera nyo, no? Baka mag-joint account kayo ng asawa mo, o kaya kayo magkapatid, tulong-tulong kayo, lapagan kayo ng pera para mabuo na yung business ninyo, o kaya makadagdag sa bayarin, no? Teamwork makes the dream work, okay?
Another message, you have Eagle, triumph over troubles and obstacles. Congratulations. Mapagtatagumpayan mo daw ang problema, kaya huwag na huwag ka mag-alala. Okay? Another message, you have Scales, keep your life in balance. Yes, dalawang beses sinabi dito, dapat balance ang buhay. Kung lahi ka nasa trabaho, baka naman ito yung pagkakataon na bigyan mo ng time ang pamilya. Kung lahi ka naman nasa pamilya, baka naman ito yung time na kailangan mo bigyan ng time ang sarili mo, kumawala ka sa gulo, kumawala ka sa sistema, para mabalanse mo ang buhay mo. Okay? Another message, you have Jug, light-hearted, carefree time. Yes, ilang beses sinabi sa iyo ng card mo, just relax and enjoy. Sabi ko sa inyo kanina, kung kailangan mong bumitaw at magbakasyon panandalian para makahinga ka, go push, para maisip mo yung tamang paraan moving forward. Another message, you have Cain, pay attention to your health. Oh, kaya sabi ko sa iyo, magbakasyon ka panandalian kasi yung kalusugan mo daw kailangan mong bantayan, kailangan mong tignan para makalaban ka everyday. I'm saying you need to recharge, okay? Recharge. Kung ang battery nga recharge, dapat ikaw din. So make sure na malakas ka, physical man o mental man, okay? Ang outcome mo, Gemini, for September pera and career, you have the 8 of Cups. You're now living. Umaalis ka sa isang bagay na alam mong hindi na para sa'yo at sumusubok ka ulit ng bagong bagay. Ganun pa rin yung gusto mo makuha pero sa ibang ruta na. So ngayon, iniiwanan mo na yung isang sistema na alam mong hindi na nag-work. At nagka-try ka talaga ng bago. With a full card here, trying something else, a new plan, a new journey. Some of you, lilipat ng lugar, lilipat ng bansa, lilipat ng trabaho. Kasaya mo, baka doon manalo na ako. Baka doon umokay na ako. No? Ngayon, hindi ka susuko, pero tagka-try ka ng bago. And kailangan talaga yan ng matyagang pagkaplano ha. Huwag basta-basta bara-bara lang na, okay, aalis ako dito, pero hindi ko pinag-isipan kung saan ka pupunta. Hindi ko pinag-isipan for the next 3 months anong gagawin ko. So kailangan, bago ka umalis, bago ka umaksyon, na pag-isipan mo na. Okay? The 8 of Cups rather, is being clarified by, you have the Hermit card. Yes, ito yung talagang soul searching. Soul searching ito, Gemini, on the things that you really, really want. Sabi ko nga sa inyo, itong eclipse, yan, may eclipse. Tamang-tama, lumabas sa reading mo, eclipse. Ngayong buwan na ito, 2 eclipse, yan, lunar and solar eclipse on September 7 and September 22. Nagbibigay talaga sa iyo to ng kalinawan o reality check. Sabi mo, masaya ba ako dito? Okay pa ba ako dito? Ito bang path na kinukuha ko? Ito ba talagang gusto ko? Dito ba ako magiging maligaya? Dito ba ako yayaman? Dito ba ako makakaipon? So marami kang reflection na kukunin ngayong buwan na ito. Tapos, ito yung magbibigay sa'yo ng considering outdated roles. Sabi mo, iwanan ko na yan, bitawan ko na yan kasi hindi na masaya, mabigat na masyado. Halimbawa, ikaw lahat sumasagot ng bill sa bahay. Sabi mo, si anak na bahala sa kuryente, si kapatid na bahala sa tubig, no? Parang marami kang mga bagay na i-let go para mahanap mo yung ultimate mong kaligayahan. Because the 8 of Cups is finding satisfaction, contentment, happiness na hindi mo makita sa ginagawa mo ngayon. Kaya nag-soul search ka. Kaya kung kailangan mo magbakasyon o magkaroon ng pagmumuni-muni, gawin mo yan para maisip mo yung tamang paraan. At pagkatapos lumabas ng eclipse, after September 22, dyan, unti-unti mo na makikita na parang, okay, now, alam ko na gagawin ko, alam ko na ipupuntahan ko, nakapag-isip ka na ng tama, buo na sa isip, puso, at kaluluwa mo yung gusto mong gawin, at mawawala na yung mga duda, at meron ka ng solidifying na gagawin. So ngayon, hayaan mo muna mag-play out lahat-lahat bago mag-eclipse. Pagkatapos sa eclipse, pagtulay mo na October, alam mo na yung gagawin mo, okay? At mahalaga na yung pupuntahan mo. So Gemini, yan po ang inyong September pera and career. Tandaan, ito po ay gabay lamang at payo. Ikaw pa rin, Gemini, ang magdidikta sa iyong kapalaran. Nasa kamay mo ang iyong buhay at gawin mo yung mga nasa isip mong tama at sundin mo yung puso mo, okay? Ikaw pa rin ang masusunod sa gusto mong gawin. So, thank you again for watching hanggang dulo. Comment down below. I love you, Gemini. Thank you again for watching. This has been James of James RPH. God bless everybody.